Hi guys! Good evening! This is your medical esthetician Len and I am the medical esthetician of Emmanuel Beauty and Body Care Aesthetic and Wellness Services. So yan, kung nakikita nyo po dyan sa tarpaulin ko, lahat po yan, ako po yung gumawa dyan. So, meron po tayong warts removal, genital warts removal, BB glow, facial, diamond peel, scar revision, stretch mark revision, lahat po ng mga services pwede nyo pong makita at tignan doon sa mismong page po natin. Yan po yung pangalan. And tonight po, ang ituturo ko po sa inyo is the difference of cream and ointment. Kasi marami po talaga mga patient na nagsasabi sa akin pagka nagpapa-home service po sila ng warts removal. Bakit yung iba binigyan kami ng ointment, mukha namang cream? Vice versa, binigyan kami ng cream, mukha namang ointment. So, hindi nila madaling ma-distinguish kung ano ba talaga yung difference ng ointment sa cream. Kasi lagi nasasabi, inilalagay din naman yan sa sugat, pareho lang din naman. So, actually, hindi po pareho. Pareho yung mostly purpose, pero meron pong mga special ointment talaga na kapag nareseta po siya ng doktor, ang hirap niya pong hanapin sa mga butika. Dahil nga po, yun yung mga ginagamit para dun sa mga pasyente na may underlying condition or mostly, yung mga butika, hindi lang talaga nila, dahil hindi naman mabenta dun sa, sa lugar nila, hindi talaga sila basta-basta dispense ng gano'n na ointment. So, mas maganda niyan, pag reseta ng doktor, punta na po kayo kagad sa mga malalaking drugstore like Mercury Drug, ganyan. So, dun ko lagi sinasabi, ma'am, tignan niyo po sa Mercury Drug kasi mostly yan is kumpleto naman talaga sila. So, yun, start na po tayo sa pagtuturo ko ng difference ng ointment at saka ng cream. So, habang tinuturo ko po yung cream, tuturo ko na din po yung mga karakteristik niya. And then, after that, yung ointment para makita nyo po yung difference nung mismong cream at saka nung mismong itsura ng ointment. So, start na po tayo. So, syempre, yung gagamitin kong cream is yung cream ng Emmanuel Aesthetic. So, ito po yung aking collagen cream. Ito din yung ginagamit ko sa aking face. So, yung mga cream, iba-iba po kasi ang kulay niya, no? Iba-ibang kulay, iba-ibang amoy, iba-iba yung ingredients. Pero, yung base po niyan is water-based po. Ayan. 20% more po yung water niya. So, lalagay din po ako para makita po ninyo. Habang naglalagay ako, tuturo ko na din kung ano yung difference po niya doon sa ointment. So, yun nga, water-based, more than 20% po siya ng water. Kasi nakikita nyo po, ang cream po ay madaling i-spread, mabilis po yung absorption niya, at yung cream din po is less than po siya ng 3 ingredients na nandoon, ng 3 main ingredients na meron po ang ointment, which is hydrocarbon, waxes, and polyol. So, never mind na po yung 3 ingredients na yon, mga chemist na po ang may alam nun. Ayan. So, diba, ang bilis niyang ma-absorb, madali lang siya, and then thin lang siya, manipis lang siya. Pero, yung duration po ng cream, mabilis lang din. Bakit? Since water-based siya, pag po evaporate, mabilis din. So, ayan. So, yung cream po tandaan po natin, may iba-ibang kulay po yan. So, may mga nagsasabi sa akin na, may hydrocortisone cream. Merong hydrocortisone ointment. Yes, meron po. Kasi nga, dalawang klase siya ng form. Pero, ang purpose po nun is to protect the mucous membrane. So, medyo medical term po tayo. Pag sinabi pong mucous membrane, yan po yung mga nakikita natin na, or nakakapa natin ng mga slimy sa mouth, sa nose, sa eyes, or even po sa mga intestine natin. Yun yung mga parang lubricator na yung madulas na pumuprotekta doon sa mga cavities at the same time sa internal organ or sa organ po ng katawan natin. So, yun po yung mucous membrane. So, malalim na yun. More medical na yun. So, yun po nakita nyo po yung cream. So, yung pupuntahan naman po natin ngayon is yung tungkol po sa ointment. Makaka-relate po dito yung ating mga kaibigan na tattoo artist kasi yung preparation ko po, yun po yung madalas nilang ginagamit during the procedure and then after the procedure, minsan aftercare, sa kanila na rin yata bumibili or papakita lang nila and then bibili yung kliyente nila sa butika. Tama, mostly client ang tawag nila doon. Kasi sa amin, patient talaga. Pag medical field kasi more on patient po yung proper way ng pag-address namin sa tao. No? So, ito yung mostly ginagamit sa mga nagpapatattoo. So, ayan. So, yung isa, unahin muna natin tong ointment na ito.
nakikita nyo po ito na para po siyang clear lang siya. So, wala siyang masyadong kulay. Pero yung iba nito parang yellowish eh. Kasi yung isang ointment sa clinic before, parang yellowish, parang ganito yung konti ng kulay. Pero mas lighter dito. Yan. Kung yung cream, madali lang siyang spread, ito hindi. Kung nakatry na kayong maglagay ng parang Vaseline, ayan. Ayan, ang hirap niyang ilagay kasi ang kapal niya. Tapos yung patik, mahirap ilagay. Pero ang duration po nito sa katawan or sa balat is matagal din. Bakit? Ang ointment po kasi, ang base, oil base siya. So, matagal siyang i-absorb ng skin. Mahirap siyang i-spread. Pero matagal din po yung duration niya. And then, less naman ito ng 20% ng water, pero 50% siya nung kanyang tatlong main ingredients na sinabi ko kanina, which is hydrocarbon, waxes, and polyols. Ayan. Yan po yung isang ointment. Yan. And then, ito yung isang ointment. Same lang din siya naman ang kulay. Ayan. Pero advice namin lagi nila doc na nasa clinic, no. Pag naglagay po kayo ng ointment, nipisan nyo lang kasi nga makapal na siya eh. Kumbaga, para makatipid kayo ng paggamit dun sa ointment. Especially po dun sa mga nagkaroon na ng mga sunburn or yung mga first degree, second degree. Yung sinasabi ko na special na nire-reseta kasi baka yung mga pasyente is may mga etiologies na, or yung iba is meron talagang underlying condition like mga diabetes, may sakit sa puso, sa kidney, tapos yung iba naman is merong tawag dito yung kagaya ng sa tita ko, may sakit kasi yun sa balat na na psoriasis. So yun, mga autoimmune yun. Ibig sabihin, wala siyang gamot, we can control, nakokontrol natin yung situation nung skin problem, pero hindi natin siya makukure dahil autoimmune siya. Pag sinabi pong autoimmune, wala pa po siya talagang gamot. So, meron siyang pang-control, pero yung sabihin mong totaling mawawala, hindi po. Ayan. So, makikita nyo, ito tuyo na kagad. Doon may lighting effect at saka bango niya. Ito naman, yun pa pala, isa sasabihin ko. Doon meron akong na-encounter na pumunta siya sa amin, na na sabi niya yung ganito, medyo more on amoy chemical. Ito ko kasi wala. Wala siyang amoy. So, mostly, pagdating sa ganung issue nung mga ganyan, yung mga fake, bumili po kayo sa bumili po kayo sa butika. Kasi yung mga yan, nagnenegosyo yan eh. Hindi naman nila isa-sacrifice yung pinuhunan nila para lang magbenta ng ng ikakasama rin ng mga taong nasa paligid nila. So, kasi kami, kung ang setting or ang dinidispense lang or nilalabas lang ng company is sachet, pag bumili kami nito sa Medrep or dun sa supplier, talaga pong 100, 200, 500 pieces. Kasi nga po, may mga pasyente na kapag nirecommend ng doktor or ng medical esthetician based dun sa doctor's order na makakagamit ka ng mga 3 or 10 ganito. Kasi kami calculated na namin kung gaano kalaki yung tao, gaano karami yung magagamit niya. Kasi kami yung gumawa ng procedures. So, alam namin siya kung ilang sachet yung magagamit or ilang grams yung magagamit or ml or mg. Yung dose ng medication, alam namin siya. So, merong pasyente na bibilin kaagad niya yun. Kasi inisip niya, baka mamaya mahirapan akong bumili doon o kaya baka yung binilihan ko fake naman. May mga ganun talaga. Kaya bumili po kayo sa mismong clinic or sa mismong, kung saan kayo nagpagawa ng procedure or else sa Mercury Drug talaga. Ako talaga kasi, Mercury Drug talaga kasi kami talaga. Yan. So, ayan, nakikita niyo po. Ayan. Tapos, yung iba sinasabi, yung iba mas lighter, yung iba mas darker, yung iba yung print, hindi English, yung iba yung print parang India, something ganyan. So, pagdating sa ganyan, hindi ko po kayo masasagot dahil hindi ko alam kung saan kinuha nung pinagkuhanan nyo yon. Pero kasi kami, syempre,
meron kaming meron kaming kinukuhanan talaga na credible, 'di ba? Yung may credibility talaga. So kuha din kayo doon sa mga credible na sources na pwede ninyong pagkatiwalaan para diyan. So yun ulitin ko po. Ang cream, mabilis po siyang i-spread, madali siyang ma-spread, mabilis siyang ma-spread, manipis lang siya, water-based, ayan. And then, ang ointment naman po, makapal, mahirap i-spread, pero matagal din po siyang i-absorb i-absorb ng skin. Kaya, kapag like, something like it uses, yung sobrang dry ng skin, tapos sobrang kate, ointment na po yung nire-recommenda ni doktora. Kagaya ng yung kay tita nga, psoriasis, ointment na po. Tapos, yung doon sa mga second degree, third degree burn, ointment na po yan. Bakit? Kasi, ang purpose po na itong cream and ng ointment is to protect the mucous membrane. Yung sinabi ko nga po kanina. So, para yung mga dirt is hindi dediretso doon. So, magkakaroon pa ng healing time yung balat mo na mag-produce ng collagen, ng elastin, ng macrophage para pagalingin yung yung sugat. And then, kapag nagkaroon na ulit siya ng protective layer, unti-unti nyo naman makikita gumagaling na. So, ayan po. Kita nyo ito, sobrang bilis lang. Ito, hindi naman. So, doon naman, sample sa mga magpapatattoo removal, kailangan po talaga na maglalagay kayo ng ointment kasi nagbi-blister po yan. Kapag nilaser po natin yung mga tattoo po ninyo, pwede siyang mag-blister or yung parang may tubig. Blister nga yung tawag namin doon. So, wag nyo po yun puputukin. Kung nagtattoo naman kayo na nagkaroon ng infection, pwede po ninyong kontakin yung tattoo artist po ninyo. And then, sila na po yung bahalang makipag-usap sa inyo. Pero, if in danger na po kayo sa nakikita ninyo yung infection, dermatologist po kagad. Hindi po sa aming mga CMA kasi hindi po kami nagre-reseta. We're just giving you the advice kung paano ninyo iingatan yung sugat. Pero hindi kami pwedeng magreseta kasi hindi naman kami mga doktor. Pero we can we can assist you. Ako kasi pagka may mga ganyang problema, yung mga nag-i-inquire sa akin sa page, we can assist kung may mga kilala ako na mas malalapit na dermatology, especially dito sa Lasal and Ayak. Sige, diretso na. Pag malayo naman, like mga nasa 13 sila, punta na lang sa mas malapit na dermatology clinic doon. O, minsan kung walang dermatology, pwede na sa IM eh. Actually, IM naman talaga first approach. And then, yung IM na yung bahalang sa kanya. Kailangan ganun din sa mga kapwa ko na ganito ang trabaho. Huwag ninyong pakikialaman yung trabaho ng doktor. Kasi, ako kasi well-trained ako ng doktor. 10 years. So, talagang bugbog ako sa kanila ng pangaral. So, sa aesthetic medicine, meron din po tayong tinatawag na aesthetic law. Yung mga nag-aaral na kagaya ko, alam niyo po yan. May aesthetic law po, hindi po tayo pwede magreseta. We can suggest na magpunta sila sa doktor or kung may kakilala tayong doktor, pwede tayong mag-bridge, pero hanggang dun lang. At syempre, pag nag-bridge tayo, huwag niyong kalimutan na may professional fee yung mga doktor natin kasi nakakahiya naman sa kanila porket kakilala natin sila thank youhin tapos ang magbe-benefits ikaw dahil ikaw yung hindi. Pakausap niyo yung mga pasyente ninyo sa doktor. Pag hindi para sa inyo, ipasa nyo sa kanila. Sila nang bahala ron. So, ako ganun ako kahigpit, no? At the same time, isa pang tip, siguro, pag yung kliyente medyo agitated, wag nyo na lang muna sigurong, i-entertain. Kasi, magkakaroon kayo ng problema. Diba, may aesthetic law nga tayo. May mga pasyente na agitated sila na magpagawa sa'yo. So, pag nandun pa lang, wala pa yung momentum ninyo ng trust, magkakaroon kayo doon ng problema 100%. So, we have the rights naman magsabi na, ma'am or sir, pwede po muna kayong mag-inquire sa iba kung hindi po kayo willing or ready na sa amin magpagawa. Ganon. Ganon lang. Basta nice approach lang. And then, nakakatuwa kasi yan. Alam na ng mga earthlings ng ating mga pasyente, yung at least konting knowledge, yung about sa cream, and ointment. Tandaan nyo po yung cream iba-iba yung niyan. Iba-iba yung kulay niyan. May white, may blue, may green. Yung iba may green talaga.
May nakita akong green talaga. Tapos may mga, mostly pink, yan, white. Tapos yung parang transparent lang. Basta ang ointment, ang nakita ko palang ointment sa 10 taon ko is transparent talaga. Tapos medyo parang beige. Tsaka yung medyo parang ganito ng light ng konti. So, may nakalagay naman dun ng mga ointment. Basta tignan nyo ha, yung itsura niya, parang waxy, greasy. Ayun. So, pag greasy, yan, alam nyo na ointment yan. Pag mahirap siyang i-spread sa skin, alam nyo na ointment yan. Balikan ko pala yung sinabi ng isa kong pasyente. Binigyan daw siya ng ganito, na ang tigas. Ang tigas daw. So, syempre hindi ko nakita yung product. So, iniisip ko, minsan kasi sa amin sa clinic, no, pag napapadami ng lagay, tapos, dapat kasi yan first in, first out. So, kung ano yung una mo nilagay, yun din yung una mong i-dispense. Ako, ganun ako, first in, first out ako. Pero minsan nakakalimot din ako na encounter ko yan. Hindi naman ako perfectong empleyada. Na nakalimutan ko, yung 3 ganito is, naidulo ko pa. Tapos, nung wala na talagang product na ganun, nailabas ko siya, nung chinek ko siya, ang tigas niya na. So, possible na ganun yung nangyari. So, pag ganun, pwede mo naman ibalik doon sa binilihan mo na medyo na po, matigas na po. Pero dapat talaga yan first in, first out. So, yun po ang difference ng ating cream and ointment. So, maraming kasi, yun pa pala, isa pa palang tip, last na talaga to. Meron kasi yung iba, trade secret nila yun sa mga trabaho nila or sa clinic nila. Kukunin yung ganito, meron kaming mga empty na ganito, isasalin lang namin, and then, lalagyan lang ng label. Meron ganun. Meron talagang ganun. Kasi nga, syempre, may trade secret yan na para sa amin nyo lang mabibili. For example, itong cream na to, sabi nila magpa-reseller ako. Pero kasi, magiging parang commercialized na siya. I'm not after naman ng yung madami. Kailangan kasi, yung maganda pa din yung meron kang sarili mo na, yung product na yun, nahiyang yung isang pasyente mo doon, sa'yo lang siya makakabili nun. So, yun yung sinasabi na trade secret. So, you have to have your own trade secret din. So, yun lang guys. I hope marami kayong natutunan at medyo lumalalim na din yung gabi. No, ayun. And I hope like nyo po yung page ko, yung YouTube ko, and follow nyo po yung mga reels ko. And, yun pala, congratulations sa lahat ng mga achievement niyo sa buhay. At lagi nyo po tatandaan na the Lord is good. Yun. Lahat naman tayo talaga maganda. So, kailangan lang i-enhance ng konti. At the same time, kung may mga sugat, tapos na-i-infect na, huwag na po kayo magtipid. Lumapit na po kayo sa mga internal medicine na doktor. Kasi, yung infection niyan, the more na tumatagal, the more po nalalaki din yung ninyo, yung gastos ninyo. Imaginein mo, dapat sa IM pa lang okay ka na. Dahil pinalala mo, kailangan mo tuloy ng ibang specialization, no, diba? Tapos yung iba takot talaga. Huwag po kayo matakot sa mga doktor natin, mababait po yan at hindi po sila nangangain. Hindi po sila talaga nangangain. Kaya lang siguro sila more on serious type kasi sa amin, kahit naman ako, ayoko mapapahamak yung pasyente. So, pero mababait yan. So, magkano lang ba ngayon? Siguro 300, 500. Marami din naman doktor na sobrang pag nakita nila na wala talaga yung pasyente is nagbibigay sila. So, ayun, lapit na kayo kagad sa mga doktor. At lagi nyo tatandaan na, yun nga, lahat naman talaga tayo maganda. Kailangan lang ng konting enhancement sa pag-aalaga sa sarili. And then, palagi nyo din tatandaan na prevention is better than cure. Yun. So, yan. Alam nyo na yung difference ng cream sa ointment. And yun lang. Bye-bye. God bless. Ciao!